po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na nga po, I'm Purkit Vlog mo. Ito, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Mindanao daw ay para kay Digong. Sa mga anak ni Digong, yung mga tagapagmana na katulad nila Baste, si Sara Duterte, si Pulong. Ayun, sa kanila daw yan yung Mindanao. Pero ngayon, yung leader nasa dahig na nakakulong dahil sa salang pagpatay at korupsyon, pagnanakaw, nandyan na, etc. Gusto niya yun yung kanyang war on drug, pero front lang niya yun. Pero ang kanyang pakay sa Pilipinas ay mga shabu, katulad ng kanyang mga anak. Kung ano turo ng mga ama, siya rin ang gagawin ng kanyang mga anak. Tignan mo, ang Pilipinas, ginawa niyang war on drug, ginawa niyang business. O ngayon, anong kaso niya? Nasa dahig, kriminal, at ang kanyang kaso, kriminal at puser. Siya ang detector ng mga drug law. Di ba? Yun na nga ba sinasabi sa inyo? Ito na nga po. Tapos nag-endorse siya ng mga senador para depensahan ang kanyang sariling kandidatura ng kanyang PDP laban. Kung mananalo lahat, paano yan? Si Bato de la Rosa parang darating na ang warrant of arrest sa kanya. Siyempre, si Bato de la Rosa, si Bongo, si Albayalde, si Sara, si Harutay, Harry Roque, yan, yung limang yan. Pag-iisahin yan, pagsusunod-sunod na sila ng kanilang mga warrant of arrest sa kanilang mga pinaglalaban ng mga shabu, sa mga ginawa nilang pangloloko sa Pilipinas. O, diba? Ano na ngayon ang mangyayari sa Pilipinas? Wala na silang pangdepensa. Katulad niya, next week na po, huhulihin na si Bato de la Rosa. O di wala na matitira sa mga senado. O di ba? Tapos na si Bato de la Rosa, si Bongo. Yan ang mga huhulihin. Kaya humanda na kayo, magsama-sama na kayo sa kulungan. Kung ano ang ginawa niyo sa Pilipinas, yan ang mangyayari sa inyo. Pumatay kayo, negosyo kayo ng sabu, di ba? Yan talaga ang mangyayari. Paano po sa mga nangadidishet, sana ay magising na kayo sa katotohanan, dahil ang inyong leader nasa dahig na. Mahigit isang buwan na kasi March 11 sa kumuha, na ngayon, 70 na ba? 70 na. May isang buwan na 5 araw na siya sa dahig. Sana naman dating Pangulong Rodrigo Duterte, sana po ay maging masaya ka dyan, magandang iyong pangangatawan, at mag-pray ka na dyan, magdasal-dasal ka na, kasi yung mga ginawa mo sa kapanahon ng mong ikaw ay presidente, ang tapang mo, nimumura mo ang Diyos, pati ang mga pare, wala ka talagang
sinasanto. Diba? O ngayon, ano ka ngayon? Nga. O, tapos yung Pilipinas, ginawa mo lang from yung Pilipinas. Ang pala naman ang negosyo mo ay sabu. Ang mga protector mo puro mga Chinese. Yan ba ang uubos sa loob ng 6 months, ubusin mo ang mga addict sa Pilipinas, pero anong ginawa mo? Drug lord, wala kang pinatay. Wala kang nahuli, kundi ang hinuli mo lang yung mga maliliit. Di ba? O ano na ngayon? Kaya magdasal-dasal ka na kung hanggang kailan ka dyan. Pero isa lang ang masasabi namin, huwag mong sisisihin si Ferdinand Marcos. Kasi mayor ka pa lang, sinusubaybayan ka na ng ICC. Civilian pa lang si Ferdinand Marcos Jr. O ngayon, tapos yung mga pagka ikaw namatay, siyempre baka mamaya yung mga DD shit, I'm sure sisisihin niya si Ferdinand Marcos. Lalo na ito si Sara, lalaban ng presidente ng Pilipinas. Sinong boboto sa kanya? Alam na ang kanyang kaluluwa, ang kanyang pagka nagpresidente kung sakasali sa'yo mananalo, paghihiganti lang ang gagawin niya. Sana hindi ganoon, maging patas ka sa sambayan ng Pilipino kung sino ang may kasalanan. Kayo rin naman ang may kasalanan dahil protector kayo ng sabu, protector kayo ng mga drug lord. Tsaka kung ikaw magiging presidente, maghihirap ang Pilipinas dahil ikaw ay luka ng magdanakaw. Paano po? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Sana po ay suportahan niyo po ang aking YouTube channel. And Puritate Vlog mo. Paki-like and share ang aking YouTube channel. Maraming salamat po. Bye-bye.